Masaysayang araw mga bata! Kamusta? Ako si Binibining Hasmin Magtalas mula sa Disiplina Village, Bignay National High School ay nanunugod na pangunahan kayo sa talakayan dito lamang sa Valenzuela Live. Ihanda ang inyong papel, ballpen at learning packets. Panibagong paglalakbay para sa ating panibagong talakayan. Tara, samahan niyo kung tumpasin ang kasaysayan ng Asya. Bago natin simulan ang talakayan, narito ang ating kasanayan sa pagkatuto o most essential learning competency para sa linggong ito. Napapahalagahan ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperialismo ng Timog at Kanlurang Asya. Maligayang pagdating sa aking mundo ng pagtatalakay. Handa na ba kayo? Mabuti! Bago tayo dumako sa ating pagsa, ay magkaroon muna tayo ng isang maikling pagbabalik-aral sa naisagawang pagtatalakay noong nakaraang linggo. Umpisahan na natin. I-react mo. Intindihin ang mga katanungan. Gamit ang reaksyon o emoticon, piliin ang angkop na kasagutan sa tanong. I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating chat box. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sumagot. Simulan na natin. Alin sa mga bansa ang hindi kabilang sa Triple Entente? Time's up! Para sa mga pumili ng haha, mahusay! Dahil ang Germany ay kabilang sa Triple Alliance. Ikalawa. Ano ang bansa na kilala bilang Republika ng Takot? Time's up! Magaling! Ang tamang kasagutan ay Iraq. Ito ang prinsipyong pang-ekonomiya na nakabatay sa dami ng ginto at pilak. Time's up! Ang tamang kasagutan ay wow, react! Napakahusay! Sino ang namuno sa Women's India Association upang mabigyan ng karapatang bumoto ang mga kababaihan, maging ang paghimok sa mga kababaihang gumagawa ng asin na huwag magbayad ng buwis bilang protesta sa pamahalaang Ingles? Time's up! Para sa mga sumagot ng wow, mahusay! Maraming salamat sa inyong pakikialahok mga mag-aaral. Tunay nga kayo ay nakikinig sa inyong mga guro. Sa nakalipas na aralin, napatunayan ng mga kababaihan sa Asya na kaya nilang ipaglaban ang karapatang ipinagkait sa kanila. Ngayon naman, ating pag-usapan ng pag-usapan natin ang pag-usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Paano nga ba nila inumpisahan ang pagbabagong ito sa kanilang bansa? Bago tayo pumunta ng tuluyan sa kanilang mga ginawa, ay balikan nga natin muli. Ano nga ba ang nasyonalismo? Pag sinabing nasyonalismo, ito ay tumutukoy sa damdaming makabayan na may papakita sa matinding pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa inang bayan. Ayon sa kabihas ng Asyano, CEDP edition, ang nasyonalismo ay may iba't ibang anyo tulad ng defensive nationalism o pagtanggol ng nasyonalismo tulad ng ginawa ng Pilipinas na pagtatanggol matapos itong masakop ng isang banyagang bansa. Aggressive nationalism naman o mapusok na nasyonalismo tulad naman ng ginawa ng bansang Japan na mapusok na pangunguha noon ng teritoryo para sa ikauunlad ng kanilang bansa. Ang pangunahing manifestasyon ng nasyonalismo
ay ang pagkakaisa. Makikita ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbubuklod-buklod ng mamamayan sa iisang kultura, saloobin at hangarin. Maituturing din na manifestasyon ang pagmamahal at pagtangkilik sa ating sariling produkto, ideya at kultura ng sariling bayan. Naipapakita rin ang nasyonalismo sa pagiging makatwiran at makatarungan. Ang kahandaan ng isang tao na maipagtanggol at mamatay para sa sariling bayan ay may tuturing na pinakamahalagang manifestasyon ng nasyonalismo. Dumako tayo sa Timog Asya. Ang pananakop ng mga Ingles ang naging dahilan upang magising ang diwa ng nasyonalismo sa India. Kung inyong matatandaan sa geografiya ng Asya, unang markahan, sa laki ng bansang India ay hindi maikakaila ang maraming pagkakaiba ng mga tao sa bansang ito. Ngunit hindi ito naging hadlang upang magkaisa sila sa layuning mapaunlad at makabuo ng isang malayang bansa. Dahil sa pananakop na naganap tulad ng pananakop sa mga mahihinang bansa noon, ay nakaranas rin ang mga India ng patakarang hindi angkop sa kanilang kultura na labis nilang pinahalagahan noon, tulad na lamang ng pagpapatigil ng sati o satay o ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng kanyang yumaong asawa, at ang pagpapatigil ng female infanticide o pagpatay ng batang babae upang hindi na maging suliranin at pabigat sa mga magulang pagdating ng panahon. Naging dahilan din ng paglaban ng mga taga-India sa mga Ingles ang hindi pantay na pagtingin sa kanilang lahi at malalim na pagkakaiba ng mga Ingles sa kaugalian at relihiyon. Ito ang naging dahilan upang maisagawa ang pag-aaklas ng mga sepoy. Ano nga ba ang mga sepoy? Ito ay ang mga hukbong sundalo ng Inglaterra sa India na naging wagsik noong 1857. Sila ang mga sundalo na lumaban sa sariling karapatan kasama ang adhikain sa tingin nila ay tama at nakabubuti sa marami. Isa rin sa dahilan ng pag-aalsa ng mga sepoy ay dahil sa pagkalat ng balita na pinapagamit sila ng mga Ingles ng langis na pinaghihinalaan na galing sa dumi ng hayop tulad ng baka at baboy upang ipanglinis sa kanilang rifle or cartridge. Tutol dito ang may mga relihiyong Islam dahil ang baboy ay lubhang ipinagbabawal sa kanila. Samantalang para sa mga sundalong nasa Hinduismo, sagrado ang baka. Mas tumindi pa ang pagpapakita ng nasyonalismo ng mga taga-India nang maganap ang Amritsar Massacre noong Abril 13, 1911. Ang Amritsar Massacre ay ang pagkamatay ng maraming mamamayang Indian sa isang selebrasyon dahil sa pamamaril ng mga Ingles. Sa kaganapang ito ay namatay ang mahigit kumulang 379 na katao at 1,200 na katao naman ang nasugatan na nagpaigting lalo sa alitan ng mga Ingles at India. Nagkaroon ng magkahiwalay na pagkilos ang India sa kanilang pagkakaiba sa pananampalataya. Ito ay sa pagitan ng relihiyong Hindu at Islam. Ang All Indian National Congress sa panig ng mga Hindu sa pangunguna ni Allan Octavian Humes, isang Ingles na nanguna at gumabay sa pagkakatatag nito na ang layunin ay matamo ang kalayaan ng India. Ang All Indian Muslim League noong 1906 na pinangunahan ni Muhammad Ali Jinnah, kung saan ang interes ng mga Muslim ay binigyang pansin. Layunin ng grupong ito na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim. Si Mohandas Karamchand Gandhi ang nangunang leader nasyonalista sa bansang India. Siya ay nakapag-aral sa Inglaterra at nagtrabaho sa South Africa na mas piniling bumalik sa India para matulungan ang mga Indian.
Ipinaglaban niya ang karapatan ng mga Indian sa pamamagitan ng mapayapang paraan o non-violence means o ahimsa. Siya ang nagbigay ng gabay at inspirasyon sa mga mamamayan na lubos na tiningala ng mga Indian na tinawag nilang Mahatma o Great Soul. Naranasan niyang makulong at magutom at tulad ng ibang nakilala nating bayani, sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay si Gandhi na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa kanilang bansa. Enero 30, 1948 nang barilin siya ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangarin na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa isang bansa. Noong 1935, pinagkakalooban ng mga Ingles ang India ng pagkakataong pamunuan ang kanilang sariling bansa. Subalit ang mga Indian ay hindi nasiyahan sa pagbabagong ito. Patuloy pa rin silang nakibaka sa tunay na kalayaan ng India hanggang sa wakas. Agosto 15, 1947 nang matamo ng India ang kalayaan mula sa Ingles na pinamunuan ni Jawaharlal Nehru. Kaalinsabay nito ay ang pagsilang ng bansang Pakistan sa pamumuno ni Muhammad Ali Jinnah. Dumako naman tayo sa Kanlurang Asya. Ang nasyonalismo sa Kanlurang Asya ay hindi katulad ng nasyonalismo sa Timog Asya. Hindi agad na ipakita ng mga bansa sa Kanlurang Asya ang nasyonalismo. Ito ay sapagkat bago pa man nasakop ng mga bansang Europeo ang Kanlurang Asya, ay sakop na ito ng Imperyong Ottoman. Ang Imperyong Ottoman ay isa sa pinakamalakas na imperyo sa kasaysayan. Noong bumagsak na ang Imperyong Ottoman, naipatupad ang panibagong sistema, at ito ay ang sistemang mandato, kung saan ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipapasailalim muna sa patnubay ng mga bansang Europeo. Nagsikap ang mga bansa sa Kanlurang Asya na tuluyan ng makawala sa Imperyong Ottoman. Pinasimula ng mga Iranian, Saudi Arabian at Turko ang nasyonalismo sa Kanlurang Asya, bago pa man ang unang digmaang pandaigdig. Ang Kuwait ang isa sa mga bansang naunang nakapagtatag ng sarili nilang pamahalaan noong 1750. Natamo naman ng Lebanon kasabay ng bansang Egypt ang kalayaan mula sa Ottoman noong 1770 at noong 1926 ay naging ganap na itong republika sa ilalim ng mandato ng bansang France. Ang Turkey naman sa tulong ng kasunduang Lausanne sa pamumuno ni Mustafa Kemal Atatürk ay naging ganap na republika noong 1923. Matapos naman ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, naisagawa din ng mga Hudyo ang Zionism. Ang Zionism ay tumutukoy sa pag-uwi sa lupain ng Palestine ng mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay bilang pagtaka sa malawakang pagpatay ng mga Hudyo ng mga Nazi German dahil sa kanilang relihiyon. Dahil sa mga nasyonalismong inaipakita ng Timog at Kanlurang Asya, ay ating napagnilay-nilayan na ang pagmamahal sa bayan ng mga mamamayan nito ang naging daan upang sila ay makalaya mula sa kanluraning mananakop. Hindi naging madali ang proseso ng kanilang paglaban sa malalakas na bansa. At tunay ngang kapag nagtulungan, ay malaki ang magiging kapakinabangan nito sa kasalukuyan. Alam ko na napakaraming impormasyon ang pumasok sa ating kaisipan para sa araw na ito. Kaya naman, ating subukin kung may natatandaan pa kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng titik, punan mo. Punanan ng wawalang titik sa kahon upang maibigay ang tamang kasagutan. I-comment nyo lang ang inyong mga sagot sa ating chat box. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sumagot. Simulan na natin. Unang katanungan.
Ito ay tumutukoy sa pag-uwi sa lupain ng Palestine ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng daigdig. Time's up! Mahusay! Ito ay Zionism. Ikalawang katanungan. Ito ay tumutukoy sa mga sundalong kolonyal ng Inglaterra sa India na naghimagsik laban sa mga Ingles noong 1857. Time's up! Mahusay! Ito ay ang mga sundalong sepoy. Ikatlong katanungan. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal sa bayan. Time's up! Mahusay! Ito ay ang nasyonalismo. Ikaapat na katanungan. Ito ay nangangahulugang hindi paggamit ng dahas o non-violence. Time's up! Mahusay! Ito ay ang ahimsa. Huling katanungan. Ito ang isa sa mga pinatigil na kultura ng mga Ingles sa India na tumutukoy sa pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng kanyang yumaong asawa. Time's up! Mahusay! Ito ay ang sati. Tandaan ang lahat ng ating tinalakay para sa araw na ito para makasabay sa ating follow-up bukas. Para sa inyong takdang aralin, ito ay makikita sa inyong learning packets, slogan mo. Gumawa ng slogan na naglalarawan o nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating sariling bayan. Gawin ito sa isang buong papel. Tunay ngang hitik sa bunga ng kaalaman ng ating kasaysayan, kaya huwag natin itong burahin sa ating isipan. Tandaan na ang kasaysayan ay nakatutulong upang malaman ang nakaraan, maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang kinabukasan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Matuto ng kasaysayan dito lang sa Valenzuela Live. Paalam!